Yan, go live. Yeah. Okay na? Ba't hindi clickable? Yan. Dito po dapat lalabas. Oo nga. Live description. Kailangan. Iyan mo na lang yan. Dapat yan date eh. Pero bala si Aji dyan. Yan, go live na. Go! Okay na po. Yay! Ay. Okay na, Aji. Jay, pa-edit ng caption ha. Yan. Okay na tayo? Okay na. Okay na. Okay na. Hindi pa po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, a Blessed Church. At sa umaga pong ito, tayo po muli ay sama-samang magpupuri at aawit at sambahin ng ating Panginoon. So, hayaan niyo po na kahit nasa kanya-kanya po tayong mga tahanan, hindi po ito malilimitahan na ipahayag ang kabutihan at ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi nga po sa ating mga aawitin, hayaan po na maipahayag natin sa ating buhay at maialay natin ang ating awit at ang ating papuri sa ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit, 63, 3 hanggang 5. Ayan. So kung may mga hawak po tayong Biblia, hayaan niyo po na sama-sama po tayong basahin ito. Mga awit, 63, 3 hanggang 5. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. So hayaan po na itong nabasa natin mula sa salita ng Panginoon ay maipahayag natin ngayong umaga. Hayaan po natin na ang papuri at ang pagsamba ay tanging may alay lamang natin sa ating Panginoon ngayong umaga. Kaya po, a Blessed Church, sama-sama po tayo na umawit ng papuri at pagsamba at itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Salamat, aming Diyos.
kaluwalhatian. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Minsan pa po, simulan natin din. Sa'yo ang papuri. Sa'yo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian mo, Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Ipahayag natin, narito, O Diyos. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang ialam ang puso ko'y sa'yo. Patuloy po nating ipahayag at patuloy nating papurihan ang ating Panginoon. Pag ika'y kasama, kung anong ligaya na darama, pagkat may pag-asa, may pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito, Diyos. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang ialam ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang ialam ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang ialam ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang ialam ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Sabi nga po dito sa ating aawitin, hayaan po na maitaas pamamagitan ng ating tinig at maitanghal ang pangalan ng Panginoon. Sabi nga po, wala tayong ibang iahayag kundi yung kadakilan at yung kapangyarihan ng ating Panginoon. So, again, a blessed church, samahan niyo po kami na umawit ng papuri at sambahin ng ating nag-iisang Diyos. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo,
ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, come on church. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Minsan pa pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, luluwalhatiin ka.
Sa iyo, Panginoon, ang papuri at ang pasasalamat. Wala kami ibang nais na itanghal, Panginoon, sa buhay namin, kundi ikaw lamang, O Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, ang maging dalangin ng aming puso, yung patuloy na maipahayag, Panginoon, ng iyong kabutihan. Patuloy na maipahayag, Panginoon, na ikaw lamang ang Diyos, ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas namin, Panginoon. Salamat, Father, sa walang hanggang pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagyakap, Panginoon, sa amin. Patuloy na pagsama, Panginoon, sa amin sa kahit na anong kalagayan ng buhay namin. Kaya, Father, hayaan niyo po ng panalangin namin ngayong umaga. Narito po, Panginoon, ang buhay namin, ang buhay ko, Panginoon, upang ialay sa nais mo, Panginoon. Hayaan niyo, Lord, na sa kung anong nais mo, Panginoon, magkaroon kami ng puso na handang sumunod, makinig, at gawin ang nais mo lamang, Panginoon. Walang ibang papupurihan ang buhay namin ito. Walang ibang itatanghal, Panginoon, sa buhay namin ito, kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at ang pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, a blessed church. Get your Bibles. Buksan po natin ito sa ating main text for today. Acts chapter 4, verses 23 to 31. Mga Gawa, 4, 23 hanggang 31. Again, Acts chapter 4, verses 23 to 31. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David sa inyong lingkod, nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbalak ng mga bagay na walang kabuluhan? Naghanda para sa digmaan ang mga hari sa lupa at nagtipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang inyong hinirang. Nagkatipon sila upang isagawa ang lahat ng bagay na inyong itinakda noong una pa man, ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Bigyan ninyo ng katapangan ang inyong mga alipin upang ipangaral ang inyong salita. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, sama-sama po tayong dumulog sa kanya sa panalangin. Let's pray, ABC. Panginoon, salamat po sa napakagandang araw na ito. Kinikilala namin, Lord, na ikaw ang kataas-taasan. You are our sovereign God, the creator of all things. Kami po ay mababa, Panginoon, at hindi karapat-dapat sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kabanalan. Humihingi po kami, Panginoon, ng paumanhin sa mga pagkakataon na nakagagawa kami, Lord God, ng mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon. Mga bagay na kinamumuhian mo, Panginoon. At sa pagkakataong ito, Lord,
kinikilala namin ang pangangailangan namin, Lord God, ay habag mula sa iyo. Dahil hindi kami makakatayo, Panginoon, nang naayon sa aming sariling katuwiran. We need the righteousness of Christ. We need the mercy of God, Lord, to be upon us as we study your word. Panginoon, sa araw na ito, bigyan niyo po kami ng puso at isipan na nagpapasakop sa nais mo. Hindi lamang po puso at isipan na nakakaunawa sa sinasabi mo, pero puso at isipan, Panginoon, na naghahangad na sumunod sa mga nais mong sabihin sa amin. Panginoon, maluwalhati ka po sa aming pag-aaral, sa aming pakikinig. At nawa, Panginoon, ilayo mo kami, Lord, sa mga bagay na maaaring makapag-agaw ng aming atensyon sa aming pakikinig sa iyong salita. Itago niyo po ang inyong lingkod, Panginoon, sa iyong likuran. At ikaw lamang po ang maitanghal. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Good morning, A Blessed Church. Simulan po natin ang ating pag-aaral. Sa isang kwento, meron pong isang libro na ang pamagat po ay Why Christians Sin. Sinulat po ito ni J.K. Johnston. At doon sa librong yon, isinalaysay niya po ang patungkol sa isang maliit na bayan. This is a small town na historically, ang tawag sa kanya dry. Historically dry. Why? Kasi po, hindi pa ito napapasok ng mga taverns o yung mga bars, yung mga tindahan ng mga alak. So, magandang spot ito, magandang opportunity ito para sa mga kapitalista, sa mga investors. And true enough, merong mga local businessman na tinake yung opportunity na magtayo ng mga taverns o mga bar, mga wine store doon sa lugar na iyon. At nabahala po yung isang grupo ng mga Kristiyano, merong isang local church doon. They were so worried about the news na magtatayo ng mga bar yung mga local businessmen. So what happened was, they organized a prayer meeting. So they planned an all-night prayer meeting para hilingin ang Diyos na mag-intervene, na palayasin itong mga local businessmen na to, gumawa ang Panginoon ng paraan para hindi matuloy ang pagtatayo ng mga negosyo nitong mga local businessmen. And shortly after that, merong isang malakas na kidlat na tumama doon sa lugar na kinatatayuan ng mga businesses, ng mga taverns, na naging dahilan para masunog yung kanilang mga stores. At nagdesisyon po yung mga local businessman kasi nalugi po sila. Ang ginawa po nila, nagdemanda po sila. Dinemanda po nila yung local church. Ang sinasabi po ng mga owner ng bar, ang dahilan ba't nasunog yung kanilang mga taverns ay dahil doon sa mga Kristiyano na nagpray na ito ay maalis sa kanilang bayan. Surprisingly, itong mga church members na ito ay nag-hire din po ng lawyer para pabulaanan ang claim ng mga local businessman. At napapailing na lang po yung presiding judge during that time at ang sabi niya, anuman ang resulta ng paglilitis na ito, isa ang malinaw para sa akin. Ang sabi niya, itong mga bar owners, naniniwala sila sa panalangin. Samantalang ang mga Kristiyanong ito ay hindi. Okay? Mga kapatid, do we really believe in prayer? I asked myself this question also several times. At ang natutunan ko po, isang bagay o isang kaparaanan para malaman natin kung tayo talaga ay naniniwala sa panalangin ay ang tanungin ng ating mga sarili kung tayo ba talaga ay nananalangin. Kasi kung hindi tayo naniniwala na may kayang gawin ang panalangin o may naiko-contribute ang panalangin sa ating mga buhay, kung hindi talaga tayo naniniwala dyan, most likely hindi talaga tayo magpipray. But if we truly believe that prayer accomplishes amazing things in the lives of Christians, in the life of the church, then ang ibig sabihin nun, we will engage ourselves in devoted prayer. Okay?
At isa pa, kapag tayo nananalangin, do we expect results? O para lang tayong tumula sa harapan ng Diyos at hindi talaga minamatyagan ang galaw ng Diyos patungkol sa ating mga ipinanalangin. Pero walang duda mga kapatid, yung early church, yung ating mga lolo't lola sa pananampalataya, okay, in the book of Acts, there's no doubt that this early church believe in prayer. They believe in prayer. At ngayon po, matututunan po natin kung anong alam nila patungkol sa pananalangin, and by God's grace, may we follow their examples. This is already part 12 of our sermon series entitled Called Out, and this specific sermon is entitled The Praying Church from Acts chapter 4 verses 23 to 31. Pero bago po yan, magkaroon muna tayo ng kaunting recap. Natatandaan niyo pa po ba yung ating mga pag-aaral ng nakaraang linggo? Okay? So, nung nakaraang linggo po, natutunan po natin o nabasa po natin, pag-aralan natin, that Peter and John were arrested and tried at the Sanhedrin's chamber in connection with the healing of the lame beggar. So dahil dun sa kagalingan na natanggap ng lumpo, ng pulubing lumpo, ay naaresto at ipinatawag sa paglilitis sina Peter and John. Okay? And number 2, since they had no real case to offer, the council could only threaten the men and let them go. So, walang nagawa ang Sanhedrin o ang council para latagan sila ng lehitimong kaso dahil wala naman talagang legitimate case. They did not do anything wrong. Okay? So, ang choice lamang, ang option na meron ng Sanhedrin ay pakawalan si Pedro at si Juan dahil wala naman silang maipataw na parusa. Pero bago sila pakawalan ng tuluyan, siniguro ng Sanhedrin na sila ay mabibigyan ng matinding babala. Na? So Peter and John received threat from the council. They received threat from the most powerful, influential people in the land. The same people that crucified Jesus Christ. Okay? Now, ang sabi po sa atin sa verse 23, as soon as they were freed, Peter and John returned to the other believers and told them what the leading priests and elders had said. So ano pong ginawa ni Peter and John according to verse 23? Pagka-uwi nila, meeting agad, no? Nakipagtagpo agad sila sa mga kasamahan nila sa simbahan, sa ibang mananampalataya, at kinwento kung ano ang sinabi ng Sanhedrin sa kanila. So they relayed the news about the threat that they received. So kinwento nila, naku, nagalit ang Sanhedrin. Ayaw na tayong bigyan ng pagkakataong mangaral. And malamang kapag tayo nagpatuloy sa ating pangangaral ng salita ng Diyos, may mga masasamang mangyari. Okay? So basically, Peter and John did not just tell them about the good news, no? They came with a bad news to relate to the believers. Now they have conflict. Ano po yung conflict? Okay? They had to choose between two conflicting commands. At ano po ito? Merong dalawang utos. Ang utos ni Kristo, preach the good news. It is a mandate from the leader of the church, from the head of the church. Okay? While the Sanhedrin, the council, the ruling council of Israel, tells them otherwise. Stop preaching. Itigil nyo na yung inyong pangangaral. So ngayon, kung ikaw ay naroroon sa ganong sitwasyon bilang isang Kristiyano, anong gagawin natin? Sino ang ating susundin? Kaninong utos ang mas mabigat? At sinong pinuno ang mas nakakatakot? Hindi po ba? So they are faced with this dilemma. Pero kagandahan dito, yung mga early church during that time, hindi na nila kailangang hanapin pa ang kalooban ng Diyos sa sitwasyong ito. They don't even have to ask God, Lord, what's your God's will? What's your will about this?
Hindi na nila kailangan magtanong. Why? Because they know what God wants. They heard it from Jesus Christ. Bago nag-ascend si Jesus Christ, they were given a mandate to preach the gospel to all nations. They were also given a promise, I am with you to the ends of the earth. So they know the will of God. They know what they must do. Okay? Okay? Kaya lang, ang kagustuhan ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos ay taliwas sa kagustuhan ng kanilang mga pinuno. Mga kapatid, plenty of times, mga kapatid, the church's struggle is not about knowing God's will, but submitting to God's will. There are times when we don't have to ask anymore. We just have to obey. So mga kapatid, sa maraming pagkakataon ng ating buhay, individually and as a church, the Lord has already given us a clear instruction about what to do. Di po ba? Kaya lang, hindi sa lahat ng pagkakataon madaling sumunod. Okay? And such is the case with the early church. Alam nila yung mandato that they needed to preach the gospel, but doing so, but obeying Jesus Christ, will cost them their lives. They will suffer for doing it. They have a threat from the Sanhedrin. Sila po ay may masamang banta galing sa mga pinaka-malalakas, pinaka-maiimpluwensyang tao sa lipunan. What they would do? What will they do? Kapatid, naharap ka na ba sa ganyang situation? Na alam mo, maliwanag kung anong pinapagawa ng Panginoon, but it will cost you something. It will cost you to suffer later on. Ang hirap, ni po ba? So at some point, we can relate with them. Okay? At ang nakataya po sa kanila ay hindi lamang career, hindi lamang income, hindi lamang pabor ng mga tao sa paligid. Ang nakataya sa ating mga naunang Kristiyano, ang nakataya sa early church during this time, ay ang kanilang mismong buhay. Napakahirap, hindi po ba? But thankfully, they chose to obey Christ's instead of the Sanhedrin. Okay? Now, ano po ang naging tugon nila dito sa conflict na ito, dito sa problemang ito na kanilang kinakaharap? Ano ang naging tugon ng mga Kristiyano, mga naunang iglesia, sa pagbabanta na ibinabato sa kanila ng Sanhedrin? Let's begin with our first point for today. They prayed in unity. Again, they prayed in unity. We see this in verse 24, first part of verse 24. Ang sabi, when they heard the report, all the believers lifted their voices together in prayer to God. Okay? They lifted their voices together in prayer to God. Sa ibang translation, ang ginamit po ay yung katagang within one accord. Nakakita na po ba kayo ng chord? So, sa mga wedding, di po ba merong mga chord na isinasabit sa balikat ng mga ikinakasal? Yung mga lubid, nakikita po natin, di po ba? Hindi lang po yun isang lubid, ano? Yun, kung tutuusin, yun po ay pinagsama-samang tali hanggang sa kumapal siya, naging lubid, para maging mas matibay. So, yun po ang konsepto ng praying in one accord. They are praying as one. They are together, not just together physically, but together in intent, in goal, in heart, and in mind. So itong si Pedro at si John, they informed the church about the crisis, and the church knows exactly what to do. Merong problema, mga kapatid. Ito ang problema, bawal na raw tayong mangaral. Okay? Anong gagawin natin? Alam ng church ko anong gagawin. Okay? They prayed. Nanalangin po sila bilang tugon. Instead of saying, ipatawag yung mga mahuhusay, yung mga strategies sa simbahan, yung mga magagaling matatalino, mag-brainstorm tayo agad. Malulusutan natin to kung magbe-brainstorm lang tayo. Di po ba? Hindi yun ang unang ginawa nila. Okay? Hindi sila kaagad humingi ng payo sa isa't isa. Hindi kaagad sila nag-brainstorm, nag-strategize. The first thing that they do is to pray together with one heart, one soul, one mind. They prayed in one accord. Okay? And by doing so, they acknowledged the lead of Jesus Christ.
Kapag tayo po nananalangin bilang isang simbahan patungkol sa isang issue, ang sinasabi po talaga natin, Jesus, ikaw pa rin ang leader. Meron kaming naiisip pero hindi kami sigurado kung ito. Lord, take the lead. At yun po ang dapat nating ginagawa, patuloy nating ginagawa bilang isang simbahan, mga kapatid. We always give Jesus Christ that right to lead His church because this is His church. This is not Pastor Kerux's church. This is not anyone else's church. Okay? This is Christ's church. And so we must allow Him to lead. We must give Him that right because that's His in the first place. Okay? Sa panahon po ngayon, napakaraming tao ngayon, napakaraming Kristiyano, nagtitipon-tipon para manalangin na para lamang uma-attend, manonood ng concert. Ganon. O kaya naman para lang uma-attend ng party. Relax na para bang walang sense of urgency or sense of danger. Ano pong ibig kong sabihin? Pag sinabing sense of urgency, sense of danger, marami po sa atin ngayon, namumuhay tayong napaka-komportable sa ating Christian walk. Walang threat ng persecution, no? Walang threat ng pagkakulong, walang threat ng pagka-destroy o walang threat, walang death threat at all, no? Hindi tayo mapahamak. And minsan kailangan nating i-check yung ating pamumuhay kasi minsan kaya tayo hindi nagsasuffer sa ating pagiging Kristiyano kasi malamang hindi naman nakahalata ng mundo na tayo'y Kristiyano. So we always have to examine ourselves, am I still living the way God wants me to live? Kasi the moment na mahalata tayo ng mundo na tayo'y Kristiyano at nagpapaka-Kristiyano, then sufferings will come. Because this world will not tolerate a righteous person like you. So tandaan po natin yun, mga kapatid. Ano? Pero kapag tayo nakaranas ng samut-saring pagtaliwas at pagsalansang ng kaaway sa daigdig na ito, doon natin nare-realize, kailangan ko mag-pray. Kailangan ko mag-pray ngayon na. At doon pumapasok yung urgency ng church na mag-pray tayo. Mag-pray tayo, kapatid. Matinding problema to. Naku, antindi nang nangyayari sa mundo. Pag-pray natin to, mga kapatid. Nandoon yung sense na kailangan ko mag-pray. This is the only way to succeed. This is the only way to triumph as Christians. Pero nawawala sa atin yung ganong sense. Why? Because we are not in danger. We are not in suffering. There's no threat in our Christianity. Alam niyo po ba kung ano nangyari ngayon sa Canada? Kwentuhan ko lang po kayo ng kaunti. Aalis lang po muna ako sa aking prepare na outline for today. But this is very important so that you can also pray for this person. Si James Coates po ay isang Canadian pastor na nakulong kamakailan dahil po pinili niya na mag-conduct ng worship service. So, he's being accused of violating safety protocols dahil dun sa pagko-conduct ng worship service. Siya po ay nakulong at ang kondisyon para siya ipalayain ay kung mangangako siya na hindi na magtuturo, mangangaral kailanman. So the government of Canada is compelling Pastor Coates to give up his ministry, to give up his pastoral calling. And thankfully, the Lord sustained Pastor Coates. Kaninang umaga nakita ko yung article about him, kung gaano katapang na pinili ni Pastor Coates na makulong na lamang kaysa i-give up ang ministry. And by the way, hindi lang siya basta nakakulong, ipinagbawal na siya ay makakausap ng mga mahal sa buhay. So walang pwedeng dumalaw ng mga mahal sa buhay. This is actually abusive. This is oppressive. No? But we have a pastor in Canada who stood his ground no matter what. Pray for this person. Pray for this pastor. Kaya lang nakakalungkot, maraming Kristiyano, instead of praying for him, is bashing him. No? Maraming nagsasabi, ay, deserving niya yan kasi hindi sumunod sa gobyerno. Hindi natin nakikita minsan yung agony na dapat nasa puso ng mga totoong Kristiyano. Why? Kasi una sa lahat, hindi kayang baguhin ng new normal ang mga isinulat na ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos to never neglect the habit of meeting together, then
That's the way it should go. Okay? So naramdaman ng pastor na ito at ng kanyang kongregasyon yung pangangailangan na itaya yung kanilang pisikal na aspeto kung ang kapalit naman ito ay panunumbalik ng kanilang espiritual na kalakasan. We must pray for this pastor. We must pray for this church. I think the name of the church is Grace Life Church. So, i-research nyo na lang po mga kapatid. Ano? So, we could join them in praying. Ang nakikita lang po na danger ngayon ng mga Kristiyano, ang mga tao, ay walang iba kundi COVID-19. We are so afraid of this virus, but we fail to recognize the spiritual danger that we are in. Ang akala natin walang krisis. Okay? Ang akala natin, ang krisis lang na kinakaharap natin ay COVID-19. That's wrong. May mas malaking krisis na kinakaharap ang iglesia ng Diyos. Many Christians now are more worried about their physical health than their spiritual health. Kaya nakakapagtaka, ano? Nakakapunta naman tayo sa mga party, nakakapunta naman tayo sa palengke, nakakapunta naman tayo sa mga groceries kahit maraming tao. May mga Kristiyano naman nakakapag-mall naman. Pero pag sa church, wag muna, delikado. Hindi po ba? We must change this attitude, mga kapatid. I'm praying nang a blessed church ay excited, bumalik doon sa ating mga worship assembly. Okay? What is at stake here is not just a tiny issue. This is a matter of soul na kinakailangan nating panatilihin. The Lord has given us a mandate. Okay? Kung tayo man po ngayon ay hindi nagkakatipon, ito po ay temporary lamang. At huwag sanang maririnig sa bibig ng isang Kristiyano na, ay, pwede naman ganito eh, kahit manumbalik na sa lahat, ayoko nang mag-church. Online na lang ako. Tipid sa pamasahe, tapos pwedeng matulog habang nag-worship service, pwede kong pagsabayin yung Facebook at yung preaching ni pastor, okay? Pwede kong pagsabayin manood ng sumilip sa Netflix habang nag-worship service online. You see, hindi po ganon ang panuntunan at dapat nilalaman ng puso ng isang Kristiyano. And mga kapatid, the new normal is not the basis of church operations. Okay? Hindi po binago ng new normal ang utos ng Diyos. Hindi po kayang baguhin ng kahit 5,000 COVID-19 ang isinulat ng Diyos sa kanyang salita. Naintindihan po natin, we only have the Christian normal. We only have the Christian normal firmly and clearly mandated by God in His Word. So we do not sacrifice the Christian normal in exchange for the new normal. So, and I hope that's clear, mga kapatid. Okay po. Now, the early church prayed together in response to crisis. So, ang naging tugon po ng unang simbahan ay ang manalangin ng sama-sama sa iisang puso. It was a united prayer meeting. It was a united prayer meeting as they lifted up their voice to God with one accord. That's what we see in verse 24. Even in the early chapter, Acts 1:14, ginagamit po yung salita, they are praying in one accord. And that's how it should be. Church must be praying in one accord. Ilan po sa inyo nakakaalam na meron tayong prayer and worship night every Wednesday? Okay? At ilan po sa inyo ang nakikiisa rito? Okay? You must take part on that. Kung hindi kayo pwede ng Wednesday, you must, as a Christian, as a responsible Christian, must at least watch the replay para malaman kung ano yung mga prayer request ng ating mga kapatid. This is how we show love to our brethren. Okay? Pag pinanood niyo yung replay, makikita ninyo, ay, ganito pala nangyayari kay kapatid, I would like to pray. So I hope you take that seriously as well. It is not just an event. It is a lifestyle of the church. Ang pananalangin po ng sama-sama ay buhay ng isang totoong simbahan, ng isang totoong katawan ni Kristo. So ang sabi dito, they prayed in one accord. Ang ibig sabihin nun, the people were of one heart and one mind
And God was pleased to answer their requests. The Lord responded to their requests. Yung mga contrasting intentions, kapag po yung ating puso ay magkakaiba-iba tayo ng goal. Kung ang puso natin ay hindi talaga nakatuon sa pagluwalhati kay Kristo, kung ang puso natin talaga ay hindi buo na nagmamahal sa kawan ng Diyos, then we can never pray in one accord. So contrasting intentions rob the church of spiritual power, mga kapatid. Okay? So, they prayed in unity, and secondly, they prayed in faith. They prayed in faith. We see this in verses 24, second part, until the verse 28. Ang sabi, O sovereign Lord, creator of heaven and earth, the sea and everything in them, you spoke long ago by the Holy Spirit through our ancestor David, your servant, saying, why were the nations so angry? Why did they waste their time with futile plans? The kings of the earth prepared for battle. The rulers gathered together against the Lord and against his Messiah. In fact, this has happened here in this very city. For Herod Antipas, Pontius Pilate, the governor, the Gentiles, and the people of Israel were all united against Jesus, your holy servant, whom you anointed. But everything they did was determined beforehand according to your will. So they prayed in faith. First of all, they prayed in faith. Faith in what? Faith in God's sovereignty. They have faith in God's sovereignty. Pag sinabi po nating sovereign, ang ibig po sabihin nun, yung ganap na pamamahala ng Diyos. Yung kanyang complete rule. Yung kanyang complete governance. Okay? So the early believers, the early church, addressed God as the sovereign Lord. Sovereign Lord. Kapag binabanggit po natin yan, Lord, you are sovereign, ang ibig sabihin niyan, sinasabi natin, Lord, kumpleto ang iyong pamamahala. You are not partially sovereign. Okay? You are not partly sovereign. You are fully in control. Yun ang isinasabi natin. Okay? Kung naniniwala tayo that God is sovereign, ang ibig pong sabihin nun, naniniwala tayo that God is in full control above everything, in everything. Yung Greek word po na katumbas nitong ginamit na word na sovereign ay yung pinagkuhanan po ng salitang despot sa English. Ang ibig pong sabihin nito ay ruler. A ruler who exercises absolute power. Okay? Although hindi pa laging positive ang implication niyan. Merong mga ruler na close na into becoming a dictator. Di po ba? Abusive power. Di po ba? But when we talk about God being sovereign, we're talking about God governing everything. Okay? Yung kanyang rightful place as king. That's basically what we are pertaining to. Hindi po ba magandang malaman, mga kapatid, that God is sovereign? Na ang Diyos natin ay may kumpletong kontrol at pamamahala sa lahat ng bagay? Lalo't-lalo na kapag tayo ay nakakaranas ng persecution? Lalong-lalo na kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagdurusa sa daigdig na ito, mga kapatid? No? It pays to understand, it pays to know that God is sovereign over all. Hindi po ba? Kaya po merong comfort doon sa pagiging sovereign. Ang takot lang po doon sa doctrine ng sovereignty ay yung mga tao na naniniwala na meron silang karapatang mamuno at may kakayahan silang pamunuan ng kanilang mga desisyon at ng kanilang sariling mga pamumuhay. So these people are afraid of this doctrine of sovereignty, or they sugarcoat the doctrine of sovereignty. Sinosoften nila yung katotohanan ng sovereignty doctrine, okay, about God. They make it appear to be partial only but not full. Why? Kasi at some point, ayaw nilang i-give up yung kanilang karapatan na maghari sa kanilang buhay. But if you believe that God is fully in control, kapatid, ang ibig sabihin nun, you are safe all the way. Regardless of what you experience in life. You may experience suffering, okay? Makakaranas ka ng pagkabigo, makakaranas ka ng mga nakakaiyak na mga moments. Kapatid,
yung mga nakakadurog na sandali sa buhay mo, but you know that God is sovereign. Ang ibig sabihin nun, hindi pa tapos. No? You can always expect good things to happen, good things to come out of that bad experiences. Why? Because your King is sovereign. He's able to control everything in your favor. Okay? For His glory and in the favor of those who belong to Him. Okay? Ito pong ginamit na kataga o titulo ng early church patungkol sa Diyos na Sovereign Lord ay ginamit din po ng isang tao na nagangalang Simeon. Makikita po natin yan sa Luke chapter 2 verse 29. Okay? Ginamit niya rin yung word na Sovereign Lord when He prayed about Jesus. When He prayed for Jesus. Nung time na yon, si Jesus ay baby pa lamang, and Simeon, a godly man, a noble man, a prayerful man, recognized that this is the Messiah. Sino ba si Simeon? Si Simeon po ang kagandahan, mayroong mga extra biblical sources, ang mga Jewish scribes, na ikinuwento kung sino siya. Ito pa lang si Simeon na tinutukoy sa Luke chapter 2, ay anak ni Hillel at tatay ni Gamaliel. So hindi nyo pa siguro kilala si Gamaliel, pero mapag-aaralan natin kung sino si Gamaliel. Si Gamaliel po ay mentor ni Pablo. Siya po ang mahusay na guro ni Apostle Paul. Okay? At itong si Simeon ay presidente ng Sanhedrin noong AD 13. Ito yung mga pagkakataon na hindi pa napapasok ng corruption ang Sanhedrin. Okay? Can you imagine? Sanhedrin recognizing Jesus as the Messiah, no? Ang ganda sana, no? But because of corruption in the Sanhedrin, no? They ended up rejecting the Savior instead of bowing down to Him. Okay? So that's Simeon. Bukod sa salitang sovereign, ginamit din po ng early church yung titulo na creator. Okay? He called Him the creator. You are the Lord of heaven and earth. Isipin po natin mga kapatid, kung ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay na ito, ano pang pwede mong katakutan? Naintindihan po natin? Alam niyo po ba na kahit ang katawan natin pagtangkaang patayin, o sabihin natin patayin ng mga masasama, may kakayahan ang manlilikha na bigyan ka ng bagong katawan, and that's actually what's gonna happen, no? When Jesus comes. Why? Because He's the Creator. Alam niyo ba kapatid, na kahit pagtangkaan ka ng masama, na sirain ang iyong career, the Lord can basically just develop another career better than what you've lost. Alam niyo ba kapatid, kahit sunugin pa ng mga masasama ang iyong tahanan, may kakayahan ang Diyos para i-restore ang iyong tahanan sa mas mataas na antas, mas mataas na level. Alam niyo ba kapatid, that the devil may destroy everything that you have in this earth, but the Lord can restore them all. Why? Because you have the God who created everything. We have a creative God. We have the Creator as our God. And what else should we fear? I hope this comforts us mga kapatid. Sana nagdudulot ito ng kapayapaan sa ating puso. And by the way, si Nehemiah po, when he prayed, he also prayed in the same way. He called God the Creator. Okay? At gayon na rin po ang psalmist sa Psalm 145, he called God the Creator. Even Prophet Isaiah in Isaiah chapter 42, he called God the Creator. And years later po, itong si Apostle Peter, he wrote an epistle. Yung 1 Peter po, sinulat niya para hikayatin, para palakasin ang loob ng mga nagdurusa, mga under persecution na kanyang mga kababayan, mga kamanggagawa sa kawan ng Diyos. No? Ginamit niya rin po yung salitang faithful creator. He considers God to be the faithful creator. Yung totoong kapayapaan po na mararanasan ng isang tao ay nagmumula doon sa katotohanan na ang Diyos ay sovereign. If we do not believe the doctrine of sovereignty, mga kapatid, you will be living in fear. Yan ang katotohanan. Kasi, kung ang Diyos ay hindi sovereign, kung ang Diyos ay hindi fully in control, ibig sabihin nun, mayroong control ang ibang bagay
merong kontrol ang ibang tao, merong kontrol ang demonyo sa mga pangyayari sa daigdig na ito. Naintindihan po natin mga kapatid? Naisip niyo po ba kung gaano matinding nakakatakot, kung gaano kalalim yung pagkatakot na pwede nating maranasan, kung ang nasa isip natin, may mga bagay na hindi kayang kontrolin ang Diyos sa daigdig na ito? What if He cannot control Satan? What if Satan wants to oppress me, wants to destroy me, and he cannot do anything about it? What if my enemies plot against me, and God cannot do anything about it? No? Naisip po natin kung gaano nakakatakot yon. The most comforting doctrine that you will ever believe in your life is the doctrine of God's sovereignty, mga kapatid. He's sovereign. Okay? So yan ang tandaan po natin. Kaya ito po ang kagandahan when we believe in God's sovereignty. Makikita po natin sa ating buhay na minsan parang nagwawagi ang masama. Hindi po ba? Nakikita natin, Lord, bakit ganito? Bakit nagdurusa kami? Bakit naghihirap kami? Bakit nahihirapan kami? Habang tumatawa, humahalakhak ang mga masasama sa paligid namin. Bakit sila nagtatagumpay? Bakit sila namamayagpag? Bakit sila sumisikat? Bakit sila nananagana? Bakit nasa kanila ang mga pagpapala? Bakit kami nagdurusa? But when you believe God's sovereignty, ano pong mangyayari? Hindi mo makikitang pagkatalo ang mga kaganapang nangyayari sa buhay mo. Ang masasabi mo lang sa sarili mo, hindi pa tapos ang Diyos. Maaaring nagdurusa ka kapatid ngayon and you're experiencing hurts, pains, and troubles in your life. You have to remember kapatid, hindi pa tapos ang Diyos, ha? Hindi pa tapos ang laban. Kumbaga sa chess, okay? Wala pang checkmate, mga kapatid. At hanggat wala ang checkmate, mga kapatid, alam natin may gagawin ang Diyos na mahimalang bagay sa buhay natin. We just have to wait. And let me give you a biblical example. We have Joseph the dreamer. Okay? Kung saan, dahil sa isang panaginip, na kung saan siya ang bida, kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid, and these brothers of his ended up selling him as a slave. Okay? Isipin niyo po ninyo kung anong pakiramdam ni Joseph na siya ay binenta ng kanyang sarili mga kapatid, pinagtangkaan ng kanyang buhay, okay? Nakulong, okay? Naakusahan ng kung ano-ano. Kung isipin natin, naku, kawawa naman. No? Kung hindi naniniwala si Joseph na ang Diyos ay sovereign, na ang Diyos ay in full control, malamang napailing na siya sa kanyang panalangin at sinabi, naku, Lord, kawawa ako. No? May mga Kristiyano hanggang ngayon naniniwala pa rin sa swerte, no? Pero hindi naniniwala sa sovereignty na tinutukoy ng Biblia. But we see Joseph here embracing the doctrine, the belief, the faith in God's sovereignty. Anong sabi niya? Okay? Nung nakita niya yung kanyang mga kapatid, nung nahayag na ang plano ng Diyos para sa kanya, pagkatapos ang samot-saring pahirap na kanyang dinanas, ang sabi niya sa kanyang mga kapatid, you meant it harm for me, but God meant it for good. So ang akala ng mga kapatid niya, initially, nagtagumpay tayo, salamat, wala nang panira sa buhay. Salamat naman at wala nang Joseph na nananaginip na palaging siya ang bida. Okay? Pero hindi nila alam, ginamit ng Diyos yung kanilang kasamaan. Pinagbigyan sila ng Diyos sa kanilang kasamaan, hindi para magwagi, kundi upang isulong ang malawakang plano ng Diyos. Hindi lang para sa buhay ni Joseph, kundi para sa buhay ng Israel na kailangang ma-preserve. Kasi dumating po ang taggutom, at kung hindi po si Joseph na pinangungunahan ng Diyos ang namamahala ng mga pagkain at tubig, malamang po na-eradicate na po ang lahi ng Israel. At kung ang Israel po ay hindi na-preserve as a nation, hindi makakarating sa atin ang gospel. We will never become Christians. So you see, ang ibig pong sabihin nun, hinayaan ng Diyos na magwagi, bigyan ng kaunting tagumpay ang masasama. Okay? Upang maibenta si Jose. Upang magdusa si Jose. Why? Because he is thinking not just about Joseph, not just about Israel, he's thinking of you as well. You need to be a Christian. So it went a long way. God is in full control. He knows how to maneuver. Okay? Alam niya kung paanong gawin ang kanyang nais at hindi siya papayag na hindi maisulong ang kanyang nais. So God will always have the last laugh. Hindi ko alam kung anong dinaranas mo ngayon kapatid. Maybe you are in that period
na parang ang tingin mo, Lord, natatalo tayo. Lord, ba't nagtatagumpay yung mga masasama? Ba't nagdurusa kami? But point is, you just have to wait and believe continually that God is sovereign in your life. God is sovereign in the life of the church. Okay? So they have faith in God's sovereignty. Not only that, they have faith in God's word. Tingnan po natin. Yung kanilang pananalangin ay Bible-based. Tandaan po natin we might as well learn this art na kapag tayo nananalangin, binabanggit natin yung mga pangako ng Diyos sa ating mga panalangin. Di po ba? As basic as yung karaniwang sinasabi natin, Lord, sinabi niyo po, Panginoon, sa inyong salita na hindi niyo kami iiwan, di pababayaan man. Panginoon, sinabi niyo po sa inyong salita that if we seek first your kingdom and your righteousness, di ba? Then you will provide for us. Lord, sinabi mo sa inyong salita. When we do that, we are actually doing what the early church did during their time. Okay? So ano pong ginawa nila? In this case, ang ginamit po nila sa kanilang panalangin ay yung Psalm chapter 2. Kung kayo po ay uma-attend ng prayer and worship night, makikita po ninyo na yan po ay na-discuss nung nakaraang linggo. Itinuro po sa atin yan ni Ate Alje, yung Psalm chapter 2. Anyway, tandaan po natin mga kapatid na ang panalangin at ang salita ng Diyos, tandaan po natin mga kapatid na ang panalangin at ang salita ng Diyos ay lagi pong magkasama. Hindi po yan pwedeng paghiwalayin mga kapatid. Okay? So they always go together. Ito po ang makikita ninyo sa John 15 verse 7. I'm sorry, wala ito sa slides. Pero ang sabi sa John 15:7, you can basically just open your Bible and mark it. John 15:7. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Okay? So ang sinasabi sa atin sa John 15:7, siguruhin mo na ikaw ay nananatili sa akin at sa aking salita. At kapag ikaw biblical, if your belief is Bible-based, okay, and your desire is Bible-based, you can ask anything you want, and I will grant it. Okay? Mautak ang Diyos, mga kapatid, kung titingnan natin talaga. No? Hindi natin siya pwedeng i-manipulate. Ang ibig sabihin ng talatang ito, sa John 15:7, ganito. Okay? Kung ikaw ay Bible-based, kung ikaw ay nananahan sa salita ng Diyos, ang nais mo ay nais ng Panginoon. And you will end up praying for the things that God wants for your life. And if you will be praying about the things that God wants, okay, about the things that God desires, meron po bang tsansa na hindi ma-answer ang ating prayer? Of course not. You will always have an answered prayer because you have been praying for the things that God desires, that God wants. Okay? So in His Word, God speaks to us and tells us that what He wants us to do. Kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, we are inquiring about, Lord, ano bang gusto mo, Lord? Ano pa talagang nais mo sa buhay ko? Lord, ano bang desisyon ang dapat kong gawin patungkol sa issue na to? Lord, lead me, Lord. Anong gusto mong gawin ko sa puntong ito? No? That's what we do whenever we seek God's Word. Okay? But in prayer, we speak to Him and make ourselves available to accomplish His will. We have that slide, by the way. Okay? So, in His Word, God speaks to us and tells us that what He wants to do. And in prayer, we speak to Him and make ourselves available to accomplish His will. So, tandaan po natin yon. Ang totoong panalangin, mga kapatid, ay hindi para turuan ng Diyos. Minsan, ganun po tayo, no? Tinuturuan natin ng Diyos. Pero ang totoong pong panalangin ay paghingi sa Diyos ng gabay kung ano ang kanyang nais. Ang totoong panalangin po ay hayaan ang Diyos na pangunahan tayo sa kanyang nais at gumawa ng mga nakamamanghang bagay sa pamamagitan natin. Yun po ang totoong panalangin. Okay? Yung panalangin na handa na sumunod sa kalooban ng Diyos. We see that 1 John chapter 5 verses 14 to 15. Ito po ang sabi. And this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything, okay? Maraming Kristiyano, period na yan. Okay? Ayaw nang ituloy, no? Basahin nga natin. And this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything
let's not forget the second phrase. If we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of Him. Okay? So anong ibig sabihin nito? Hindi tayo pwedeng manalangin ng mga panalangin, ng mga uri ng salita at kagustuhan na alam natin hindi gugustuhin ng Diyos. Na alam natin hindi sasang-ayunan ng Diyos. No? So can you imagine, binantaan yung mga early Christians and they did not end up praying, Lord, ganito ang gawin mo, Lord, tuturuan kita, Lord. Okay? Parang mas alam pa natin ang gagawin, Meron tayong instruction kay Lord minsan, Lord, ganito. Lord, ang prayer ko, Lord, masunog ang mga bahay nila. Isa-isa. Panginoon, sana masira ang buhay nila. Panginoon, sana managinip sila, bangungutin sila, ganon. Sometimes yun ang laman ng ating mga puso. Why? Because we are angry. We are hurt and we want to hurt them back. But we know, mga kapatid, God does not want us to pray that way. As much as yung ating fleshly nature ay nangingibabaw paminsan-minsan, we have to restrain ourselves from praying that way because that is not a godly prayer. Okay? Ang nasabi lang ng early church during the time sa pagbabanta sa kanilang Sanhedrin, ang nasabi lang nila sa Diyos ay, Lord, look at their threats and make us bold to preach the gospel. Yun po ang makikita ninyo sa salita ng Diyos. Hindi sinabi ng early church, Lord, tanggalin mo sila lahat sa pwesto. Impeach them, O God, one by one, or kill them one by one, so that we can have the last laugh. No. Ang makikita po natin, mga kapatid, they prayed biblically. Okay? They prayed in accordance to God's word. Okay? Yung Psalm 2 po, by the way, ang dinidescribe po dyan, ay yung revolt, yung rebellion ng mga nations against the Lord. Sa paanong paraan? Originally po, itong Psalm 2 ay, ang sabi ng mga Bible scholar, nakatuon doon sa paparating na hari. No? Ang sabi nila, this could be pertaining to the King David's reign. Okay? At nung si David, okay, prophetically, nung si David ay naghari na, okay, marami daw mga nations, maraming mga human authorities ang hindi sang-ayon sa kanyang nais o sa kanyang pamumuno, no? So they conspired against the king. And this king, let's say halimbawa, if it's really pertaining to King David, like we can imagine King David laughing. Okay, why? Kasi alam niya na nasa kanya lahat ng power. Okay? So ang point ni David ganito, ang point ng king ay, paano ka ba namang hindi matatawa? Ako ang king. Plano-plano kayo ng ganyan. Kung gusto ko kayong wasakin lahat, wasak kayo ngayon. Isang utos lang yan. Naisip po ninyo na para sa isang haring nakaluklok, ang tingin niya doon sa mga pagbabanta ng mga nakapaligid sa kanya ay nakakatawa. Why? Bakit nakakatawa? Kasi alam niya na hindi nila kayang puksain ang kapangyarihang taglay ng hari. Okay? So in the same way, ang in-explain ko po rito, halimbawa ako po, may mga pagkakataon yung aking toddler, si Seth, ay nakikipag-wrestling sa akin at parang ang daming lumalabas sa kanyang katawan, mga imaginary. Nakakapagpalabas siya ng missile, merong mga imaginary sword na lumalabas sa kanyang kamay, meron siyang mga power shield, na parang hindi siya tinatablan, Ang hindi niya alam, naka-diaper lang siya. Wala talaga siyang armor, pero meron siyang ganong klaseng imagination na parang napaka-powerful niya and sometimes he thinks that he can beat his dad. So akala niya, kaya niya akong talunin sa labanan. Di po ba nakakatawa kung matalo ako sa labanan? Di po ba nakakatawa talaga yan? Di po ba? So, in the same way, God laughs at these people who plot against the king. Now, the early church is giving us a deeper meaning on Psalm 2. Ito palang Psalm 2 ay patungkol sa rebelyon ng mga tao kay Jesus. Bilang tagapagligtas, bilang hari, na nung siya ay naihayag na bilang hari. Okay? Maraming mga religious leaders ang nakaranas ng threatening situation para sa kanila. Hindi yan hari. So they conspired among themselves. That's basically what happened during Peter and John's trial. Di po ba? Nag-usap-usap po sila, nag-convince sila at sabi nila, wala tayong maikaso.
Ganto na lang gawin natin. Anong gagawin natin? Pagbantaan na lang natin na huwag na silang mangangaral muli. So, the Lord laughs at them. Jesus Christ laughs at that scenario wherein itong mga taong ito, ang akala nila malalakas talaga sila. Nang akala nila kaya nilang pigilan ang kamay ng Diyos. Nang akala nila kaya nilang pigilan ang plano ng Diyos sa daigdig na ito, no? But they cannot. Okay? They cannot. Instead of bending their knees, they chose to revolt against Christ. Okay? So alam ng Panginoon at alam ng early church, okay, kung ano ang tingin ng Panginoon sa sitwasyong ito. Why? Because they read their Bible. They read the scripture, no? They read Psalm 2 and realize, eto yun eh. Ito ang sagot sa ating dilemma, no? That the Lord is still in control. The Lord laughs at them, no? The Lord is winning. And He will definitely win. He will definitely succeed in His plan. So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Kapag tayo committed sa pagbabasa ng Bible, makikita po natin, matututunan natin na hindi tahimik ang Diyos sa pagtugon. Na meron siyang laging pwedeng sabihin sa ating mga kinakaharap na mga pagdurusa, kinakaharap na mga problema. If we are committed in studying the Bible, we will always hear God respond. Okay? About the issues we face in this life. So they have faith in God's sovereignty, they have faith in God's word, and they have faith in God's plan. Let's go to that point. Okay? Yung mga naunang Kristiyano po, in-apply nila yung message ng Psalm 2 sa kanilang sariling situation. Okay? At ang na-identify nila na kalaban, na-identify nila ng mga rebelde during that time against the throne of God, ay walang iba kundi sina Herod, si Pilate, yung mga Romans, yung mga Jews. Yun ang makikita po natin, di po ba? Sa bahaging ito, di ba? Na itong mga taong ito, they played a role, okay? They chose to do evil against the Messiah, pero sa kabila ng kanilang masamang pagnanais, ginamit ng Diyos yung kanilang mga masasamang pagnanais. Okay? Hinayaan ng Diyos yung kanilang mga masamang tangka, masamang gawi, para maisakatuparan ang planong kaligtasan ng Diyos sa sanlibutan. Naintindihan po natin, mga kapatid. At sa totoo lang, mahirap tanggapin ito, especially kung ikaw ay isang tao na nakaranas ng masaklap na sitwasyon sa iyong buhay. For example, you were abused. For example, you suffered because of somebody's wrong decisions or evil. No, ang tendency sa atin questioning ang karunungan ng Diyos. At sabihin sa Diyos, Panginoon, bakit mo hinayaan na mangyari sa akin to nung ako'y bata pa? We don't understand. Okay? That the Lord is not done yet, no? And we think it's unfair, no? Sinasasabi natin sa Panginoon, Lord, ang dami namang pwede dyan makaranas nito, bakit ako pa ang nakaranas nito? No? But what we don't realize is, God actually planned the murder of His own Son. To make sure that you will spend life in eternity. Naintindihan po natin yan? So as much as we want to complain, Lord, kasama ba sa plano mo ito? Na ako ay masaktan? Na ako ay maabuso? Na ako ay maghirap? Panginoon, bakit ganito? And then we feel entitled about a better life. Isipin po natin that Jesus Christ Himself, the King of Kings, the Lord of Lords, the darling of heaven, was not spared. For what? For the sake of you and I. So that we will experience eternity. So that we will live a life that He promised for everyone that belongs to Him. Naintindihan po natin, mga kapatid? So the Lord is not done yet. Kung meron tayong hindi na iunawaan, tinatanong natin ng Panginoon, Lord, bakit mo hinayaang mangyari sa atin to? Hintay-hintay lang, kapatid. The Lord will give you. The Lord will reveal it to you doon sa eksaktong kapanahunan na mauunawaan mo na, Lord, I now understand. Now I know. Now I know why. At kung hindi man dito, mga kapatid, definitely kapag nag-usap kayo ni Jesus ng harapan sa langit, definitely you will appreciate His wisdom. Okay, mga kapatid. Now, let's go on.
They have faith in God's plan. So the enemies, Herod, Pilate, Romans, the Jews, they ganged up against Jesus. Okay? They crucified him. And the Lord planned it to be that way because the Lord knows He can also raise Jesus up. Okay? Maybe that's a basic answer to that question, why? No? Lord, bakit mo hinayaang mangyari sa akin to? Why? No? Nauso yung salitang because ngayon, ano? Gamit na gamit sa social media yung, so Lord, because, yung kay Chris Aquino, no? Na kung merong sagot ang Diyos, na kung meron siyang pwedeng idugtong doon sa because ng buhay natin, maybe this is one basic answer that we will hear from Him. No? Lord, why did I lose this? Why was I abused? Why did I experience it? The answer to that is because I know how to restore. If Job will be asking the same question, Lord, bakit ako namatayan ng mahal sa buhay? Lord, bakit ako nawalan ng kayabanan? Lord, bakit ako naghirap? Lord, bakit ako nasasaktan? Lord, bakit ako nagkasakit? The answer to that is because I can restore everything that you've lost. Even to the point that you will forget that you have lost anything in this life. And when God restores you, ma-realize mo, yung pain na dinanas mo nung ikaw ay nagdurusa, ay hindi mo na maalala sa sobrang tindi na nag-uumapaw na ligaya na ipinalit ng Diyos sa iyong nagdurusang puso. And that's basically the reason why God allows us to suffer. Why? Because He also knows how to restore everything that we lose. Now, lahat ng ito, it was part of God's perfect plan. Si Herod was part of that plan, okay? Although they do not know that. Pilate was part of that plan. The Roman government was part of that plan. Yung mga angry Jews was part of that plan to crucify and kill Jesus. They do not know. Ang alam lang nila, they're winning. Okay? But even their evil intent was used by the Lord to establish His plan of salvation for humanity. Ito ang masarap sa buhay ng Kristiyano, mga kapatid. Okay? Kahit anong mangyari sa buhay mo, you will end up winning. Your victory is guaranteed. You just have to wait a little longer, a little while, and you will understand, walang kayang gawin sa iyo ang daigdig na ito na magiging dahilan para ikaw ay tuluyang mapuksa. No. Wala silang kayang gawin para pigilan ang plano ng Diyos sa buhay mo at sa iyong pamilya. Okay? Ang sabi po sa Acts chapter 2 verse 23, but God knew what would happen and His pre-arranged plan, tandaan po ninyo mga words ha, you have to be conscious mga kapatid dun sa mga words na ginagamit ng Bible. Okay? Hindi nyo lang ito naririnig dahil Calvinist si Pastor. Yes, I am a Calvinist and I don't have any problem with that. But look at this, I'm not interpreting the word. I'm just reading it to you. Ang sabi rito, God knew what would happen. So He knew what would happen. And His pre-arranged plan, it was pre-arranged. The blueprint is set. Okay? Si Lord, hindi siya nagsusulat ngayon. Ano kayang next story? No, the story is built up. We see that in Psalm 139, verse 14, verse 16. We see that the Lord has already established the blueprint. Walang mangyayari sa buhay mo na na-surprise ang Diyos. Ay, teka, yan ba yun? Naku, teka, gawa natin ng twists. No, the Lord doesn't have to write that way. No? He knows what to do, and He will establish what He planned for your life, what He planned for the church, what He planned for humanity. No? Tuloy po natin. But God knew what would happen, and His pre-arranged plan or predetermined plan was carried out when Jesus was betrayed. With the help of lawless Gentiles, you nailed Him to a cross and killed Him. Yun ang sabi ni Peter sa Acts chapter 2, verse 23. Okay? Next slide. Acts 3, verse 18. Ito pong sabi, but God was fulfilling what all the prophets had foretold about the Messiah, that he must suffer these things. So we are dealing with a God here who knows what He wants and who will make sure that what He wants will be fulfilled. Okay? So naintindihan po natin mga kapatid. Now, the early church strongly believed in God's sovereignty. Naniniwala po sila that God is
fully in control, not partially in control, not partly in control, but fully in control, at ang kanyang perpekto, ganap na plano sa kanyang tao, to those people who belong to Him. No? So naniniwala sila sa mga katotohanan ito. Okay? Pero tandaan po natin mga kapatid ha, hindi ito naging dahilan, yung doctrine ng sovereignty na kanilang niyayakap noon pa man, ay hindi naging excuse para sila ay maging tamad. Okay? Ang marinig nating question, malimit ganito mga kapatid, siguro natanong nyo na, o wag nang itanong ha, sagutin natin ngayon. Okay? Yung tanong na, si Lord naman pala, namili na ng mga ililigtas niya eh. Di wag na tayo mag-share ng gospel, tamad. Hindi gano'n ang dinudulot sa atin ng ating pagiging Kristiyano. Okay? Alam natin na merong mandato because the Lord wants us to experience the joy of taking part in His will. Naintindihan natin na pwedeng hindi naman eh. Pwede namang labas na tayo sa eksena eh, but we are in a relationship with our Almighty God. And God wants us to be involved. And so the church has the mandate to proclaim the gospel. So we must proclaim the gospel. Kasi in the first place, hindi mo naman kilala kung sinong elect. Hindi mo naman kilala kung sinong hinirang ng Diyos. So you must proclaim the gospel to all. Okay? Huwag mong problemahin ang hindi mo problema. Ang problema ng Diyos, ang sa Diyos ay sa Diyos. Okay? Ang mandato sa atin ay sa atin. We ought to proclaim the gospel at all costs, mga kapatid. At hindi rin po excuse ang sovereignty ng Diyos para tayo gumawa ng kasalanan. Okay? Na kapag tayo ay nagnakaw, ay siguro kaparaanan ng Diyos. Siguro part ng plan ng Diyos na ako ay magnakaw. Siguro plan ng Diyos na ako ay manakit. Siguro plan ng Diyos na ako ay magsinungaling. This is part of the plan. No, it is not an excuse to God's sovereignty. Why? Because even though God is sovereign, humans are still responsible. Tandaan po ninyo yan mga kapatid. Ito mga binanggit dito sa Acts chapter 2, no? Acts chapter 4, sina Herod, sina Pilate, yung mga Roman government and the Jews. Alam niyo po ba na sila'y pinarosahan because of their intent? Because of what they did? Okay? Several years after, nagkaroon po ng Jerusalem siege, no? And the Lord will always make sure that we are accountable to our actions. Naintindihan po natin mga kapatid? Hindi natin pwedeng ibato sa Panginoon ng sisi kapag tayo gumagawa ng kasalanan. At hindi natin pwedeng ibato sa Panginoon, sa plano ng Diyos, yung ating mga maling desisyon sa buhay, mga kapatid. Okay? As humans, we are still accountable to everything that we do. I hope that's clear. Slide please. God's sovereignty is never an excuse to sin, wrong decisions, and laziness. We ought to be reminded, ang sabi po ni Augustine, sa mga early church father natin, sabi niya, pray as though everything depends on God, and work as though everything depended on you. Sabi niya, kapag tayo nananalangin tayo, talagang pinaparamdam natin na, Lord, Ikaw lang talaga ang makagagawa nito. Sa iyo lang nakadepende ang lahat. Pero yung ating work ethic, kapag tayo ay nagtatrabaho bilang mga manggagawa ng Diyos, no? Ginagawa natin yun na parang nakadepende sa atin ng lahat. No? Alam natin hindi nakadepende sa atin ng lahat, but Augustine is telling us, work that way. Okay? As if everything depends on you. Okay? So faith in God's plan is a tremendous encouragement to God's people to keep serving the Lord when the going is difficult. Nakaranas na po ba kayong sumakay sa isang kotse na ang nagdadrive hindi alam kung saan siya pupunta? Okay? Kung hindi pa po, sakay po kayo sa akin. Ako po yung nag-aaral ngayon mag-drive, no? At sa totoo lang po, kung sasakay po kayo sa aking ida-drive na sasakyan, malamang mapakamot po kayo ng ulo. Okay? At kung si Kuya Phil, malamang naitulak ako sa pintuan. Baka masipa ako palabas ng sasakyan. Okay? Mga experts sa inyo. Okay? Pero alam niyo po ba kung gaano kahirap yon na ikaw ay nananahan sa isang tao, umaasa sa isang driver na hindi alam kung saan siya pupunta? Okay? Yung danger na involved nun, no? If you do not believe in God's plan, if you do not faith in God's sovereignty, in God's word, in God's plan, yun po ang pinakamalalang mararanasan natin. No? Imagine mag-pray, Lord, ano gagawin namin? Pinagbabantaan kami. At sabihin ng Lord, teka lang, tingnan natin kung ano magaganap. Tingnan natin yung move nila, ha? Pag-aralan natin, no? If God is like that, if God does not have an established plan, we are the most miserable people in this earth.
Okay? But since God has a plan, since God's word is faithful and true, and since God is sovereign, we can be at peace and say, Lord, you know, and I trust you. Third, the early church, they prayed in submission. Verses 29 to 31, they prayed in submission. Ang sabi, and now, O Lord, hear their threats, and give us, your servants, great boldness in preaching your word. Stretch out your hand with healing power. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus. After this prayer, the meeting place shook, and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. Okay? Hindi nila sinabi sa Panginoon, Lord, pinagbabantaan kami, Lord. Papatayin daw kami, Lord. Sisirain daw ang aming mga career, ang aming mga bahay, Lord. Protect us, Lord. Protect us, please. No? Hindi ganun ang kanilang nature ng prayer dito. Ang sabi lang nila, Lord, pinagbabantaan nila kami, hear their threats. Pakinggan mo yung kanilang mga pagbabanta. That is actually giving God the full control. That is telling God, Lord, this is not on me. This is on you. Pinagbabantaan nila ako, it is not my job to worry about it. Ikaw na po ang bahala. No? Nakikita po natin, ang kanilang hiniling po ay power to obey Christ's mandate. Hindi nila sinabi, Lord, pinagbabantaan kami, Lord. Lord, hindi muna kami magpipreach, ha? Lord, ano lang, palamig lang ng konti, mga 2 years. Okay? Hindi muna kami magpipreach, ha? Wala mo nang preaching, Lord, ha? Kawawa naman kami, may mga pamilya kami. Na, hindi ganun na. Ang sabi nila, Lord, hear their threats. This is your problem, Lord. Okay? This is on you. Okay? But give us, your servants, great boldness. Lord, pinagbabantaan kami, bigyan mo kami ng tapang na mangaral. Kasi alam nila na ang sabi ni Jesus, sila ay mangaral. At ang sabi rito, stretch out your hand with healing power. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus. They ask for signs and wonders. Why? Because they know that Jesus Christ promised them signs and wonders. It is an apostolic gift. It is promised to the apostles. Okay? It is promised to the early church that whenever they preach, signs and wonders will follow. Okay? So ang hiling nila ay katapangan para sumunod. Mga kapatid, ang hinihiling katapangan para sumunod. Okay? Naintindihan po natin, mga kapatid? Parang alam nyo na naman kung saan ako papunta, no? Hindi tayo nananalangin, Lord. Kahit alam na natin yung will ng Panginoon, gusto pa rin nating baliin ang kalooban ng Panginoon. Ang liwaliwanag na. No? Pero ang gusto natin gawin, Lord, pwede bang wag yan? Pwede bang itong idea ko na lang? Pwede bang itong gusto ko na lang? I think this is much better, Lord. I have better idea to offer. Okay? And this is also applicable whenever we make decisions in life. Diba, Lord? Alam ko naman yung sinabi mo na na mangaral ako eh. Anong gagawin ko? Sinabi mo na that signs and wonders will follow. Tapos ang prayer pa ng early church, kabaligtaran, ano? Lord, sinabi mo mag-preach kami and signs and wonders will follow, that you will never leave us, nor forsake us. You will be with us to the ends of the earth. But Lord, pwede bang postpone muna? Lord, pwede bang wag muna? Lord, nakakatakot ito. Pwede bang stop muna? Pwede bang Sanhedrin muna ang sundin? Okay? But instead of that, the early church prayed for boldness to obey. Panginoon, bigyan mo kami ng tapang na makapagpatuloy na mangaral. Bigyan mo kami ng tapang na sumunod. Bigyan mo kami ng tapang na magtiwala sa nais mo. This is the type of prayer that the early church is praying. They prayed in submission. Alam niyo po ibig sabihin ng submission? Ito po ay iba sa obedience. Pag sinabi nating obedience, pwede kang sumunod ng kahit hindi ka nagtitiwala. Tandaan niyo po yan, ha? Halimbawa, kung ikaw ay sumusunod sa iyong mga sa iyong ministry overseer, mga elders, kahit hindi ka naman pwede ka naman sumunod kahit hindi ka tiwala doon sa kanilang idea. Okay? Halimbawa, pwede ka sumunod sa magulang mo nang hindi masaya sa ginagawa mo at hindi sigurado sa iyong ginagawa. But when we talk about submission,
Yung submission po ay pagsunod na may kaakibat na tiwala. We submit because we know God will never leave us in a situation to be destroyed. Ang kanyang nais ay hindi para sa ikasasama natin. Kaya tayo sumusunod kasi may tiwala tayo na hindi tayo ilalaglag ng ating Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng submission. Okay? Now, the great desire of this early church was boldness, katapangan in the face of opposition. Okay? Ang kanilang pinagdidiinan ay kamay ng Diyos, the hand of God at work in the life of the church, not the hand of man at work for God. Kapag po tayo nananalangin with a submissive spirit, in spirit of submission, amazing things happen. Kapag po sinubaybayan po ninyo yung mga tagpo na nananalangin ng simbahan, ang kasunod po nun ay isang napakagandang kaganapan sa buhay ng early church. After all, kahit po si Jesus Christ, ganito po ang turo sa atin. No? Sa Matthew 6:10, ang sabi niya, this is how we should pray. Sabi ni Jesus Christ, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hindi niya sinabi, Lord, you have a will, okay, you have a kingdom, but my will be done in my life. No. Jesus tells us, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. This is how a Christian should pray. Luke 22:42, ang sabi ni Jesus Christ, nung siya ay nasa tagpo ng Gethsemane situation niya, nung siya ay malapit ng hulihin at ipako sa krus, ang kanyang panalangin, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours. Finally, mga kapatid, mahalagang makita po natin sa ating pinag-aaralan na ang pinakamataas na pagnanais ng early church is to glorify Jesus Christ in their life. Is to glorify Jesus in the church. It was His name that gave them the power to minister the word and to perform miracles, and His name alone deserved all the glory. Sabi po ni Warren Wiersbe, the glory of God, not the needs of men, is the highest purpose of answered prayer. Next slide. When we submit to the Lord and put Him first, kagaya po ng ginawa ni Apostle Peter and John, we can trust Him to see us through. Okay? Kaya lang ang mahirap sa atin minsan, hindi tayo susunod sa Diyos. At kapag tayo ay nasa putikan at duguan na, gumagapang, ang sisi sa Diyos pa rin. Ano? At sasabihin natin, Panginoon, bakit mo hinayaan sa akin to? Where in fact, in the first place, hindi naman natin siya sinama doon sa ating decision making. Hindi po ba? So you must always put God first and ask about His will in our life. Okay? At ano po ang tugon ng Diyos sa kanilang mga panalangin? The answer was to shake the place. Lumindol po sa kanilang lugar kung saan sila nagpe-prayer meeting. And once again, they were filled with the Spirit of God. They were not only indwelt by the Spirit, once again, they were filled with Spirit, and the Spirit gave them boldness that they needed to continually serve God in spite of the threat that they received. So, hindi pa natatapos ang prayer meeting, naka-receive na kaagad sila ng answered prayer. No? Meron pong isang fisherman, meron pong isang mangingisda na Christian, quote and quote, kasama niya po yung kanyang yung kanyang mga katropa na mangingisda rin pero mga non-Christians. Okay? At habang sila po ay naglalayag, biglang may bagyong dumaan, lumakas ang hangin, umulan, at nataranta po ang bawat isa. At naalala po nung kanyang mga kasama na Christian siya, at ang sabi sa kanya, uy, di ba Christian ka? Mag-pray ka naman kapatid, baka baka lumubog tayo dito. Sila'y natakot. At ang sabi po nitong Christian na mangingisda, ang sabi niya, naku, ano na ako eh. Ang tagal ko nang di nagpipray, mga 15 years na. Nakakaya naman, ngayon pa ako magpipray, o sige na nga. So napapayag din siya na magpray. At ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, kung ililigtas mo kami ngayon, hindi na kita uli gagambalain sa mga susunod na 15 taon.
Okay? Ano po ibig sabihin? Hindi na siya magpipray after 15 years pa. I think, kapatid, one of the reasons why God allows crisis in our lives is to teach us to pray. Isa po sa maraming dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos yung mga turning points sa buhay natin, yung mga masasaklap na pangyayari sa buhay natin, hindi para parusahan tayo, hindi para puksain tayo, mga kapatid, hindi KJ ang Diyos, no? But I think many times the point of those struggles, the points of those moments is to teach us to pray. Okay? Pero kung kikilalanin po natin na ang krisis ay dumarating sa ating buhay araw-araw, kung kikilalanin po natin ang katotohanan na si Satanas ay hindi tumitigil sa kanyang pagpaplano ng masama sa atin araw-araw, kung kinikilala po natin na ang demonyo ay palaging nagmamatsyag sa ating buhay at naghahanap ng pagkakataon na tayo'y pabagsakin, if we recognize that those things happen daily, ang ibig pong sabihin nun, that will actually bring us to our knees daily as well. We will pray daily as well. Okay? Next slide. The disciples did not ask Jesus. Hindi tinanong ng mga disciples, Lord, teach us how to preach. Or Lord, teach us to raise the dead. Lord, teach us to heal the sick. Lord, teach us to cast out demons. No. Their utmost need is to learn how to pray. We see in Luke 11:1, ang sabi ng isang disciple, Lord, teach us to pray. Tuluan niyo po kaming manalangin. A Blessed Church, alam ko marami na po kayong alam. You know hermeneutics, you know context study, you know a lot of things. You know the doctrines of grace. Okay? At marami pa po tayong malalaman, but if we are not praying, if we are not doing our part in our private moments with the Lord, wala din po yun lahat. That's all accounted to nothing. Okay? The early church knows what they needed the most. So, they prayed in unity, they prayed in faith, and they prayed in submission. A Blessed Church prayer is God's ordained means of releasing power to the church. Without prayer, there's no power, mga kapatid. Okay? Because we can never be in power if we are not connected with our Savior. In the same way that Jesus Christ told us, remain in me, remain in my word. If you abide in me, then you can ask anything in my name. Do you believe in prayer, kapatid? Do you believe that prayer really works? If you do, then you might as well maximize it in your life. Let's go ahead and pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami po ay nakapakinig ng iyong salita. We thank you for your message. We thank you for reminding us of this beautiful tool, beautiful aspect, Lord God, of our relationship with you. You're teaching us how to pray, not just individually, but corporately, as brothers and sisters, Lord God. Yung pinakamataas na pagpapakita ng pagmamahal, Lord God, sa aming kapatiran, sa aming kapwa, Panginoon, sa aming bayan, ay walang iba kundi ang pananalangin, Lord. Turuan niyo po kami na manalangin, Panginoon. We desire, Lord God, na makita namin ang panalangin na enjoyable, na maranasan namin, Panginoon, sa aming mga pananalangin, ang iyong presensya, Lord God, na makita namin ito bilang pinakakailangan namin, Lord God, bilang mga Kristiyano. And Lord, it's never too late to start that commitment. Tulungan niyo po kami, Lord, na sa pagdilat ng aming mga mata, maglalaan kami ng kahit ng hindi bababa sa 5 minuto bago tuluyang sumuong sa mga responsibilidad ng araw, Panginoon. Lord, teach us, Lord God, to commit time in prayer every day because we need you every day. We need you in our lives every day. Thank you for this word, Lord God. We thank you for our struggles. We thank you even for the difficulties, Lord God, that brings us to our knees. You are sovereign. Your word is faithful. And we trust in your plan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.
in you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the
Blessed Church, itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap sa mga pagpapalang nagmumula lamang po sa Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Our hearts are beating.